we were earning about 150,000 and above. Nice. In Compare sa the Middle nurses East. dito, no? Yes, of course. So talagang in a way, profit-wise, hindi mo talaga pipiliin dito. And up until now, ang mga nurses natin dito ko, hindi sila nabibigyan ng tamang pasahod, no? So, Mga nurses dito lumilipat na sa aesthetic. yeah. Ang OFWs kasi noon, Kowi, ang uso noon, every 2 years umuwi. So, ikaw bilang anak, nakikita mo na, bakit ganun? Bakit yung mga kaklase ko may tatay? Bakit ako Wala. nanay lang? Nanay lang yung meron ako. So, pagpaalis na siya, mga 7 days before siya umalis, sobrang lungkot ko na. Yung parang binagsakan ka na ng langit at lupa, paalis na yung tatay mo, nagka-countdown ka na, alam mo sa sarili mo na after 1 year na naman siya or 2 years bago siya bumalik. Namulat ako sa ganung setup ng family. And sabi ko, hindi ko siya gustong mangyari for my own family. Pero back then, hindi ko pa naman naiisip. Kumbaga subconsciously. Pero napunta ako sa abroad simply because ang pinatake sa akin ng parents ko, nursing. So, syempre, nung time na yun, di ba, alam mo naman kung gaano ka-hit ang nursing that time. Yes. So, pag nurse ka, dapat umalis ka ng bansa kasi dun ka bobongga talaga sa abroad. Ganyan diba? talaga eh. Yun yung naging trend noon. Yan ang natin, mga Pilipino. Kukunin ka ng tita mo, kukunin ka ng tito mo sa ganitong bansa. Oo. So, that time, I was lucky enough na nandun pa yung dad ko sa Qatar noon. Kinuha niya ako. Masyadong madali yung naging route ko ng pagna-nursing, no? Hindi siya naging masyadong mahirap. When I passed the board exam, lumipad na agad ako, naghanap na agad ako ng trabaho doon.